Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan sabi rito ay Fluky Ino denounces centralized exchange listing for token amid withdrawal issues. Ayan, alam naman po natin na may bagong labas na token ang Fluky Ino. Pero ngayon mukhang pinahinto po nila ang listing ng mga kanilang bagong token sa mga centralized exchanges dahil sa nagkaroon po ng mga issue or problema sa withdrawal nito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon, the team behind crypto project Fluky Ino revealed on X that it did not support the listing of its latest crypto token on centralized exchanges amid withdrawal issues faced by investors. Ayan. Yan na, medyo nagkaroon daw ng problema sa withdrawal issues sa mga centralized exchanges. Yan, sa latest na token ng Fluky Ino. Kaya yan, pansamantala, sa tingin ko pansamantala lamang nilang pinatigil ito. Ayan, para ayusin muna nila yung issues na ito, yung problema, ayan, bago nila ituloy yung paglilistings, ayan, paglilista sa iba't ibang mga centralized exchanges sa kanilang bagong token. Fluky Ino said users who purchase token on these centralized exchanges report their inability to withdraw the assets. Ayan. May mga users na bumili sa mga centralized exchanges. Pero ang naging problema ay hindi po nila kayang i-withdraw ito. Ayan. Highlighting the ordeal, the protocol said since it did not authorize the centralized exchange listing, the token users are trading is not the real token Phi token. Ayan. Yan po pala ang problema rito. May mga hindi otorisadong mga centralized exchange ang naglista dito sa token. Kaya yung mga nakabili dito ay hindi totoong token Phi yung kanilang nabili. Token exchange debut. The Fluky Ino team introduced token Phi earlier this week and were clear about their plans for the platform and its native asset token. In keeping with the outlined plans, the team announced the listing of token on Uniswap and PancakeSwap. Ayan na nga, na-content po natin ito, yung paglabas ng kanilang bagong token at sa kanilang announcement ay sinabi po nila na una po nilang ililista ang kanilang bagong token dito lamang sa dalawang platform na ito, mga decentralized exchange. Ito po ay ang Uniswap at ang PancakeSwap. At launch, the team bolstered tokens liquidity on these platforms with a market cap at launch peg at $50,000. Fluky Ino also legitimized this listing by publishing the contract address for token on Uniswap and PancakeSwap to guide users into confirming the asset they trade is the real one. It is worth noting that ETH and BSC or Binance Smart Chain contract addresses are the same. Ayan. Nagbigay naman po sila ng mga tamang guide, ayan, na kailangan nating sundan para makabili. Ayan, makabili sa tamang paraan, ayan, ng bagong token na ito ng Fluky Ino. Kaya ayan, kung tayo ay bibili ng kanilang bagong token ay ayan, hanapin po natin yung tamang guide or step by step. Ayan, kung paano tayo makakabili dito kay Uniswap at saka kay PancakeSwap. To confirm to its community that it did not back the token on some centralized exchanges, the team said withdrawal attempts would not be successful. Ayan, wala pa kasing hindi pa nalilista kasi ang token sa mga centralized exchanges sa ngayon. Kaya kung pag i-withdraw nila yung token ay talagang hindi ito magsasucess kasi yung token na yan ay wala. Hindi yan nag-i-exist. Ayan, isang hindi po yan mula mismo sa Fluky Ino.
Ayan. To allay some users' concerns, Fluky Ino confirmed ongoing coordination with centralized exchanges for potential future listing. It said it plans to reveal the timelines shortly. The team warned of related mistakes as the hype has already pushed Fluky to new highs. Ayan, TokenFi prospects and goals. Besides the frenzy in the Fluky Ino community about token and its potential future price gains, there is a bigger plan for TokenFi as a tokenization platform. With a growing industry leaning towards the tokenization, TokenFi's goal is to capture this potential $16 trillion market cap and return actual value to its user. Regarding riding on the successes of Fluky, TokenFi aims to capitalize on blockchain technology and its community participation to enhance its tokenization offerings when the platform goes live in the upcoming months. Kaya, ayan, may issue po ngayon ang bagong token ni Fluky Ino. Ayan, lalong sa mga centralized exchanges. Kaya, ayan, kailangan po natin na bago tayo kasi bibili ng mga bagong labas na token ay talagang kailangan muna natin itong research ng mabuti. Ayan, alamin natin kung paano nga ba bumili ng tama or kung bumibili ba tayo sa tamang mga exchanges. Ayan, o kung saan nga ba talaga makakabili ito. Ayan, kasi kung pag tayo ay nagpapa-apekto sa FOMO or tayo ay nakikipag FOMO kasi umaakyat ang presyo ng bagong token ng Fluky Ino at gusto nating makasabay kaagad at hindi na tayo nagre-research, ay dito tayo nagkakaroon ng pagkakamali. Ayan, nabibili natin yung mali na token. Lalong-lalo na at ganyan po yung mga bagong mga taktika ng mga scammers. Gumagawa sila ng mga kapareho sa pangalan, kapareho sa ayan yung mga lalong-lalo na yung mga nahahype na mga bagong mga token. Kaya ayan, pero sa tingin ko ay sa mga susunod na araw ay siguro makakaisip ng paraan, yan, ng magandang paraan kung paano masusolusyonan ng Fluky Ino ang issue na ito para sa kanilang bagong token. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.